Alam mo ba kung bakit mas lalo pang pinagpala ng Diyos si Job? Ano ang nakita ng Diyos sa kanya na hindi nakita ng iba? Paano siya nananatiling tapat kahit dumadaan siya sa matinding pagsubok? Kapag nabasa mo ang aklat ng Job, malalaman mo na nawala sa kanya ang lahat. Ang yaman, ang kanyang mga anak, nagkaroon pa ng malalang sakit. At sa gitna ng lahat ng ito, pati mga tao sa paligid niya ay nagsimulang husgahan siya na nagsasabing, may kasalanan ka siguro, kaya ka pinaparusahan. Nasaan ang Diyos mo ngayon? Pati asawa niya, sinabi. Sabi ng asawa ni Job, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Pero si Job, hindi bumitaw sa Panginoon. Sumagot siya. Sabi ni Job, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Alam mo, nasaktan siya, umiyak siya, nagtanong siya, nangatwiran siya, pero hindi niya itinakwil ang Diyos. Habang ang kanyang mga kaibigan naman, paulit-ulit siyang hinuhusgahan. Para bang sinasabi nila, hindi mangyayari sa iyo yan kung matuwid ka. May lihim kang kasalanan, pero nanindigan si Job. At isa sa pinakamalalim niyang patotoo ay ito. Sabi ni Job, bagaman ako'y patayin niya, gayon may magtitiwala ako sa kanya. At alam mo ba ang nangyari? Nangusap ang Diyos. At hindi si Job ang sinaway ng Panginoon, kundi ang kanyang mga kaibigan. Sabi ng Diyos, hindi kayo nagsalita ng matuwid, gaya ng aking lingkod na si Job. Napakalaking paalala nito. Hindi lahat ng naghihirap ay malayo sa Diyos at hindi lahat ng sugatan ay pinapabayaan ng Panginoon. Minsan, ang taong tahimik na umiiyak, siya pa pala ang nananatiling tapat. Kaya kung ikaw man ngayon ay dumadaan sa pagsubok, inuhusgahan o hindi nauunawaan, huwag kang bibitaw dahil nakita ng Diyos ang katapatan ni Job. At sa huli, pinatunayan ng Panginoon na ang pagtitiwala sa Kanya ay hindi kailanman nawawalan ng gantimpala. Kapatid, sa gitna ng pagsubok, gaya ng panghuhusga at pangungutya, patuloy ka pa rin bang mananatiling tapat sa Diyos? Kung oo, siguradong may gantimpala ka sa Panginoon dahil kilala ng Panginoon ang iyong puso. Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, Amen.